So before we move on, no, as we hear the Word of God, may I invite everyone to, shall we all stand, no, bilang tanda ng paggalang na sa salita ng Diyos. Hallelujah. So reading from the scripture, no, ang atin pong talata ay mula po sa book of Thessalonians chapter 5 verse 2. Sabi po dito, sama na natin yung 1. About the times and the seasons. Brothers and sisters, you do not need anything to be written to you. For you yourselves know very well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Let's continue to bow our head and hallelujah, Father God, we once again humble down before you, Lord. And right now, Lord, we invite your holy presence. Na yung banal na Espiritu, Panginoon, ay patuloy naming inaanyayahan to minister in the midst of us, O God. Na tunay, Panginoon, sa iyong mga salita, pangusap ka sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, gabayan at tulungan, Panginoon, na kami ay makasunod at makapamuhay sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Diyos, at pagpalain mo ang bawat tainga na nakakakinig ng mga salita. Ang aming mga puso, Panginoon, na maging bukas na sisidlan, Panginoon, na yung mga salita, Panginoon. Lord, hayaan niyo lamang po, Panginoon, na kami, o Diyos, ay maging magalak at buong, Panginoong, pagpakumbaba na matanggap, Panginoon. Ang iyong mga salita, maging ito man, Panginoon, ay pagtutuwid, pagtatama, sapagkat ito ang nais mo, Panginoon. That we as your followers, O God, will obey you and follow you, O Lord, into your righteousness, Panginoon. Lord God, kami ay hindi perpekto. Kami, Panginoon, ay makasalanan. Ngunit, dahil sa iyong biyaya, Panginoon, at kahabagan, kami ay patuloy, Panginoon, na nakakalapit at nakakadulog sa iyong banal na presensya. Gawin niyo lamang po kami, Panginoon, at maging dapatin mo kami, Panginoon, na maging bukas na sisidlan, Panginoon, sa mga oras na ito, na tumanggap ng iyong mga salita, at maging pagpapala, Panginoon, sa bawat mga anak mo. Lord, we claim and we receive your blessing in the name of Jesus. Amen and amen. So, palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Glory to God. No? So, yung mga nandyan, maupo kayo na. No? So, pa-open ka po. Pa-open ka. No? So, you have this title, no? Yung ating pong title for this Sunday sermon is The Day of the Lord, no? So, yun po yung ating tema, yung title natin, The Day of the Lord, no? From the scripture of 1 Thessalonians 5, verse 2. Okay, no? So, for you yourselves know very well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. No? So, sabi nga dito, sa Tagalog niyan ay, ito. Sabi dito, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na alam ninyo na ang araw ng Panginoon ay darating na katulad ng isang magnanakaw sa gabi. No? So, ito po yung ating pagsasaluhan, ito po yung ating hihimay-himayin sa umagang ito, mga kapatid. No? So, yung talata nating binasa, no, this means that the Lord's return will happen suddenly and without warning. No? So, mga kapatid, no, mga anak, kung tatanungin ko kayo kung sakali bang darating ang Panginoon sa araw na ito at sa oras na ito, handa ka na ba? Handa ka na ba? Ha? Sabi nga ng awitin, are you ready now to face Jesus? But the question is, are you doing all His will? Ha? Sabi nga sa awitin, are you ready now to face Jesus? Are you doing all His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord?
Nagagawa ba natin ang mga bagay na inuutos at pinagagawa sa atin ng Panginoon? With all honesty. With all honesty. Sapagkat tayo dito ay pinaalalahanan, sabi nga ni Apostol Pablo, actually, hindi na kayo dapat pagsabihan pa sapagkat you yourself know very well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. Ang magnanakaw, dumarating yan, hindi yan darating, hindi yan papasok kung nandyan yung bantay. At sabi dito, dumarating ito without warning. But if we are reading, we are listening from the Word of God, there are signs, May mga sinyalis na ng possible, second coming of the Lord. Ariyan na yung digmaan, yung matinding digmaan na nangyari sa Israel. Maka yung iba sa atin, hindi tayo aware, wala tayong pakialam, agera nila yon. Na kung saan napakaraming bansa na rin yung iba na dadamay. So as Christians, bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, may pakialaman tayo. May pakialam tayo. Dapat may concern tayo. We have to care. And what we do is we have to pray. Panalangin natin na madatnan tayo ng Panginoon na nasa presensya niya tayo. Totoo lang, na maratnan tayo ng Panginoon na nasa kanyang presensya tayo. Moving forward, just to explain, sabi dito, for you yourselves know very well. So, sabi dito, this shows that the Thessalonians had already been told about this truth, either by Paul or others. Ang mga taga-Thessalonica, sabi dito, sila ay tinuruan na. Tayo man din ay tinuruan na at sinabihan na, na dapat na tayo ay maging handa. For the day of the Lord, this refers the time when Christ will return. An important event in our Christianity life. Mahalaga po sa atin, dapat ito, pakatandaan, pakinggan po natin. That the day of the Lord will come like a thief in the night. So this comparison shows that the event will be unexpected and quick, just like a thief arriving without notice. Kasi kung alam mo lang na darating yung magnanakaw, hindi ka aalis. Tama ba? Magbabantay ka talaga. So ganito po yung dapat nating maunawaan. At pahalagahan na ngayon na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay sabi nga, huwag mong gawing biro. Huwag nating gawing biro. Maging seryoso tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa Bisaya pa, ayaw duwa-duwai ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Igsuon, kapatid. Do not take your service in the Lord for granted. Now we see you. Tomorrow we don't. Now you are in holiness. Tomorrow you are not. Now you are faithful. Tomorrow you are not. Dili nato duwa-duwaan, huwag nating gawing marami, nakakalungkot kung minsan may mga kapatid tayo, kapatiran tayo na nakakasama natin. Pero ngayon wala. Maring may dahilan. May mga kanya-kanyang kadahilanan. Pero dito ka tinawag ng Diyos. Dito ka dinala ng Panginoon. Maaring may purpose, may layunin ang Lord sa buhay mo. Kaya ka nandito. But the sad reality is that mga taong nakakasama natin, pero minsan hindi na natin sila nakakasama. That's what it means. That now, we see them, tomorrow, we don't. And the sad reality is minsan, kahit tayo ay Kristiyano, today we are faithful, but tomorrow you may not. Today you are in the holiness of God, but tomorrow you will not. Paano, kapatid, kung darating ang Panginoon sa araw na bukas na wala ka sa maayos na kalagayan? The day
that we accepted God and we were baptized, we decided to obey, to follow God, and not turning back. Wag na hindi tayo tatalikod. Lord, anumang mangyari, susunod ako at hindi ako tatalikod. Sisikapin ko, Panginoon, na mamuhay sa iyong katuwiran at kabanalan. No? We accepted Jesus and we've been baptized because we need salvation. Amen? We need remission of our sin. Kaya mga kapatid, mga anak, ingatan natin ang kaligtasan na tatanggap natin. The salvation that we receive. Huwag nating gawing biro ang ating paglilingkod sa Panginoon. Maging seryoso tayo. Let us not take our service to the Lord for granted. Na ipagpapalit lamang natin sa mga bagay sa mundong ito na gusto natin. Tama ba? Naunawa po ba natin? Na? Dahil kung saan ka dinala ng Diyos, magagawa at kaya ka ng Diyos na pagpalain. Pero kung minsan, alam mo, nakakalungkot na may mga Kristiyano, mga kapatid natin, na minsan, maoperan lang, maalok lang, ipagpapalit ka na. Naunawa po ba natin? No? No? So, alam nyo, ganun kasi ang gawa minsan ng kaaway. He will offer the world, even the world. He will offer everything. Positions. No? Wealth. Kayamanan. Iaalok sa iyo. Para talikuran mo lang at iwanan mo lang. No? So, minsan, alam nyo, yan ang katotohanan. Kung mauunawaan lamang po natin na ang Diyos ay may plano sa buhay natin kung bakit tayo nagkakasama-sama. No? So, let us make sure na ng ating paglilingkod sa Panginoon, we are not doing this just to please man. Para lang magpapogi tayo, paganda tayo, para lang makitang Kristiyano tayo, matuwid tayo. No? Kundi, let us make sure to ourselves, you yourself, na natutuo ka sa harapan ng Diyos. Na? Tutuo ka sa harapan ng Diyos. Hindi pagkukunwari, hindi pagpapangimbabaw ang ating paglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod tayo sa Lord kahit mahirap. Hindi lang hallelujah, praise the Lord, pagka punong-puno tayo ng pagpapala. Sabi nga, give thanks in everything. No? Be you are in a situation so tough, so hard, pero hallelujah, Lord lang ba pagka pinagpapala ka? Pagka mahirap na, iiwanan mo na? Huh? So, this is something that God revealed to us today. Ito yung revelasyon ng Lord. At gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. No? No? Next slide, please. On this point, no? That on the Lord's Day, listen, we are reminded that we should be. The first point is that vigilance and readiness. No? Maging handa tayo. Believers are called to live in a state of readiness. Pero kapag patalon-talon ka pa, para ka pang bangaw, na parang palipat-lipat, wala kang sariling tahanan, na wala kang sariling iglesia, wala kang sariling simbahan, na mahirap yan. Because when the day of rapture, when the day of the Lord comes, no, mahirap yun. Mas masarap yung isang pamilya. Nak, papayag ka ba? Ikaw lang yung masasama sa Lord. So, dapat sikapin mo yung pamilya mo, yung mommy, daddy mo, mga kapatid mo, madala mo sa Panginoon.
in order that by the time that the Lord will come, at kung aakyat tayo ng Panginoon, dadalhin tayo ng Panginoon, kasama natin yung mahal sa buhay natin. Amen? No, so, believers are called to live in a state of readiness. No? Tanungin mo yung katabi mo, tapikin mo, handa ka ba? Are you ready? Amen? Understanding that the return of Christ will be sudden and unexpected. Kung bigla-biglaan at hindi inaasahan, handa ka ba? Amen. Parang si Brother Peter na bigla-biglaan at pero handa na. Handa na yan. Na, sasalang mamaya yan sa Santa Rosa. Alam niyo, you should have a sense of readiness. No? Laging handa. Dapat lagi tayong handa, hindi yung, hindi ako nakaprepare. Hindi ako. No? So, dapat lagi tayong handa. No? Understand that Christ, the return of Christ will be sudden and unexpected. Kung bigla kang tatawagin, oh, Brad, sis, will you lead the prayer? Oh, hindi ko handa. Kristiyano ka. Oh, no? Dito, malilit na bata, palang tinuturuan ng manalangin. Eh, paano kung leader ka, pastor ka, tapos, oh, pwede ikaw mag-pray. Hindi pa ako handa. Sa prayer pa lang, hindi na handa. Di ba? Paano na lang kung pagdating ng Panginoon na hindi tayo nadatnan tayo, hindi tayo handa? At ang masaklap kung nadatnan ka sa kung sa anong at saang kalagayan ka. Di ba? Delikado ka, kapatid. No? This requires a lifestyle of holiness and constant spiritual alertness. Lifestyle of holiness. Okay, listen. Lifestyle of holiness. So, ano bang lifestyle natin? Ano ba yung buhay natin? Every day. No? Ano bang ginagawa natin every day? No? Lumalakad ka ba? Gumagawa ka ba sa katuwiran at kabanalan ng Diyos? Araw-araw? Or mamaya, paglabas mo ng simbahan, ano na? Sino ka dyan? Sino ka, kapatid? No? Hindi yung paglinggo lamang tayo banal-banalan, santo-santo. Banal na aso, santong kabayo. Paglabas, mura ng mura ang ali. No, dapat yung ating pagiging Kristiyano ay mapapanatili natin. Let us keep, no? Huwag mong hubarin yung pagiging Kristiyano. Diba? Kristiyano kang totoo sa lahat ng oras. Pag madatnang ka ng Panginoon, ito, Kristiyano to. Akin to. Ito! Kristyanuhan to. Eh, napasakit nga eh. Sabi nga ng Panginoon eh, kahit mga alagad niya, sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Masakit yun sa feeling na sasabihin sa'yo, hindi kita kilala. Huyo ka. Na? So dapat, sabi dito, lifestyle of holiness. Kaso lang, minsan, nasa paghahanap buhay tayo, negosyo tayo. Masabi ba natin na kapag sa araw na bukas, maghahanap buhay tayo, magninegosyo tayo, magtatrabaho tayo, Kristiyano pa rin tayo? Boldly and with full of conviction, Amen! Kristiyano ako. Sa lahat ng oras. Diba? Kristiyano ako sa lahat ng oras. No? Hindi yung paglinggo ka lang mukhang Kristiyano. Kundi dapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, Kristiyano ka ng totoo, kapatid. No? It will not it will not contradict to your lifestyle. Diba? So when we say lifestyle, yung mga ginagawa natin, araw-araw. Diba? No? Yung bibig natin, yung bunganga natin, no? Lumalabas niyan, puro mabuti. Magaganda. No? Hindi yung pagka-Lunes, weekdays, iba yung bunganga mo. Iba yung ginagawa mo. No? So, let us be aware on this. No?
Constant spiritual alertness. Paano ka naman magiging constant and alert ang iyong spiritual? No, kung on and off tayo. Kung wala tayong prayer life, kung wala tayong devotion, tandaan natin, kapag wala kang devotion, siguradong puro emotion yan. Diba? Puro emotion yan kapag wala kang devotion. Madali kang asukin ng kaaway, kapatid. No? No, tandaan natin, yan ang papel niya sa buhay natin, to distract, to destroy, to steal your joy, your happiness. No? Imbis na masaya ka sa araw na ito, guguluhin ka niya. Lulukuhin ka niya. Dadayain ka niya. Nanakawin niya ang masayang oras at araw mo at panahon mo. Ang masaklap pa, minsan, may gagamitin pa siya. Ang masakit kapag asawa mo pa. I read this prayer request. One of these prayer requests, meron sabi dito, magkaroon nawa ng kapayapaan araw-araw sa aming pamamahay. Walang pangalan ha, wala akong pangalang sinasabi, pero nababasa ko rito. Dili, mayroon dyan. Mayroon dyan, no? Alam niyo, when everything is in order, when love binds, and when there is no righteousness sa pamamahay, kapag lahat ay gumagawa ng maayos, lahat ang bawat isa ay maayos, definitely it's certain that there is peace within the house. Agree ba kayo? Kaya pa yan. Pero pag pasaway, sigurado, maririnig nyo si Mama S. Sabi niya sa akin kanina, babawi ka na naman sa akin ito mamaya sa church. Alam niya na. Hindi sa totoo lang, na? Everything will be fine. Everything will be harmonious. Kung lahat ay gumagawa at nakikipag-cooperate. Yes, walang bunganga. Na? Walang bunganga. No, hindi ka naman bisita eh. Hindi yung pag kumain ka, akala mo kumain ka sa restaurant. Bahay natin yan. Maghugas ka naman. Amen? Luto ka naman. Maglinis ka naman. Na? Para may kapayapaan, kapatid. Walang away. Pag walang pasaway. Talaga hugot na hugot si Pastora. Walang away pag walang pasaway. Amen? O, rhyme na rhyme yan. Hindi, talagang rhyme na rhyme yan. Kasi, mapupuno ka ng why. Pasaway. No, magpapuno ka ng why. Bakit ganito yung bunganga ni Mama? Bakit ganito yung bunganga ni Papa? Na? Kailangan pa bang sabihin ko sa'yo? Ginusto mo yan! Di ba? Kung ayaw mong mabungangaan, kumilos ka. Umayos ka. Para hindi mo marinig si Mama She, na ginusto mo yan. Tama ba? Oo, Mama She. No, gusto. No, basta pag gusto mo talaga, totoo yun. Gusto mong maging maayos tayo. Gusto mong hindi ka makarinig ng masakit na salita. Tama ba? Nobody likes, wala nang may gusto nung pagsabihan ka. Masakit nga, lalo na kapag matanda ka na, pagsasabihan ka pa. Ang hirap yung matanda na pagsasabihan. Matigas na yan, makulat na yan. Makulat yan, matigas na yan. Na. Parang si Ate Ren, mahirap yan pag may bara ni Cabra tubo sa tabi ng bahay, pintuan na baka mahataw ka pa. Diba? No, so, be vigilance. No, so, ayusin natin yung lifestyle of holiness natin.
and spiritual alertness natin. Na para ang ating buhay ay maging maayos. No? Pag spiritual yan, tingnan mo, talaga namang maayos yan. Pero pag spiritualan lang yan, ay siguradong hindi yan. Langit-langitan ang patutunguhan yan. No? So, maunawaan natin dapat ito mga anak, no? So that on the day of the Lord, no, we are reminded to be vigilant and readiness. So, in order for us to be ready, have a lifestyle of holiness and constant spiritual alertness. No? So, yun ang point natin. No? Be holy, for God is holy. No? Ang Diyos ay Diyos na banal. Diyos ng kayusan, Diyos ng katuwiran. Tayo na mga anak niya at sumusunod. Mahirap naman din na sasabihin pa sa'yo, puno-puno, paano ka ginawa? Kung ang iyong ama ay banal, natural, ang anak niya ay banal. Tama? Ang ama ay matuwid, natural na ang anak ay matuwid. Ano naman sasabihin, yung tatay niya, hindi naman ganyan. Yung nanay niya, hindi naman ganyan. So, bata-bata, paano ka ginawa? Hindi ka naman, dapat, kung ano yung magulang mo, masaklap na. Minsan may naririnig ako yun. Bakit? Kasi anak ako ng pastor eh. Parang problema patuloy na naging anak ka ng pastor. Problema patuloy na naging anak ka ng bishop. Bakit ba? Hindi mo mailabas kung sino ka at ano kang talaga. Di ba? Parang nahihiya ka pa. Sus, dapat hindi ako naging anak ng pastor. Kasi mataas yung standard, mataas yung pagtingin ng sanlibutan na kapag ikaw ay alagad at lingkod ka ng Diyos. No? So, huwag naman maging butas. No? Maging kahiyahiyan sa atin na tayo ay isang Kristiyano. Mabubutasan tayo. Amen? No? Mabubutasan tayo. So, moving forward. Now, second point is understanding the times. While the exact timing of the Lord's return is unknown, ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi tiyak at hindi sigurado. Christians are encouraged to discern the signs of the times and live with eternal perspective. Yan ha? No? So, tayo, nakikita naman natin, no? Dapat, mayroon tayong discerning. Tama ba? Discerning. Meron tayong perspective. Huwag yung ganito lang. Kitid ng paningin natin. Na dapat, laki-lakihan mo. Na lawakan mo. Kasambay na dyan yung paglawak ng pangunawa mo. Paglawak ng pasensya mo. No? Diba? Paglawak ng pangunawa, paglawak ng pasensya natin. No? So, to discern the signs of the times and live with an eternal perspective. So, alam naman natin na hindi natin alam eh. Tama ba? So, sinasabi na hindi natin alam ang muling pagdating ng Panginoon. No? But siguradong darating. Nasabi na, hindi mo alam, kaya watch your mouth. Na? Bantayan mo yung bunganga mo, bantayan mo yung ginagawa mo. Simple, na? It's very, very, bold and frank. No? Sabi nga, hindi mo sigurado. Kasi minsan, di ba, mga estudyante, pag wala si teacher, pero pag si teacher, baitan yan. No? Mag-share ka agad ng Word of God yan. No. For God who love the world. Pero pag wala, di ba? Kung ano-ano yung mga sinasabi natin. Hindi yan pang-eternal, kapatid. Yung mga ginagawa natin, let us make sure na pang-eternal. Tama? Yung mga ginagawa natin, unawain natin, na pang-eternal ito. So, dapat may perspective ka, dapat nakikita mo ito. Na ito, ambag ko to. Ito, investment ko to para sa langit. That's the eternal perspective, no? Na ginagawa natin. Magsimba ako para sa pamilya ko. No? Para maayos yung pamilya. Natatanaw mo. Because you believe that the Lord has something to do. May magagawa ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo. Naniniwala ka. So, dapat nakikita mo yan yung may taong may eternal perspective. No? Naniniwala ka. Naririnig mo yung salita ng Diyos. Isa man sa bawat tahanan ang nananampalataya, ang buong sambayanan ay maliligtas. So, mayroon kang eternal perspective na kailangan kong ipagpatuloy ito
ang paglilingkod ko sa Diyos. Kailangan kong tapusin ito hanggang dulo. Hindi lang itong linggong to. Dapat sa susunod mga araw, sa susunod na linggo, nandito ako. Sapagkat naniniwala ako. No? Na balang araw, pagdating ng Panginoon, at least kasama ako at kasama ang pamilya ko. No? So, mahalaga pala na sa bawat pamilya, bawat tahanan, mayroong isa talagang totoong mananampalataya sa Panginoon. Higit sa lahat, lalo na ang ama na siyang mangunguna sa kanyang pamilya. Kaya dapat yung mga tatay, hindi talaga mawawala. Kasi pag nawawala yan sa Panginoon, magwawala yan. No? Magwawala yan. Kaya wala ng kapayapaan sa bahay. No? No, so yan, nanakaw na ng kaaway. No? So, moving forward, no? Encouragement in persecution. So, the promise, next slide please. Now, the promise of the Lord's return serves as a source of hope and encouragement for believers facing trials and persecution, reminding them of the ultimate victory in Christ. No? So, yung sinasabing pagbabalik ng Panginoon, no, it's a promise, no? It's that gives us hope and strength. Alam nyo, napakasarap yung sinasabi sa'yo, promise, sis, promise Brad, babalikan kita. No? Hindi yung iniwanan ka na, siniraan ka pa. Hindi ka na binalikan. We're talking about reality. Minsan, di ba? Hiniwalayan ka na, doon maganda at masaya yung pagsasama ninyo bilang magjowa, tapos nung iniwanan ka na, hindi ka na nga binalikan, siniraan ka pa. Aray ko naman, di ba? Aray ko naman. No? But this promise gives us hope and strength. No? Kasi, sabi ng Lord, darating ako at babalik ako. Bakit gusto mo bang magpapaiwan sa mundong ito? No? There come the day of tribulation. Kung ang mundong ito ay mapupuno na ng sakuna, ng problema, gera, kahirapan, gugustuhin pa bang manatili sa mundong ito? Di ba? Darating ang Panginoon upang kukunin tayo. Dalhin tayo. Isi-secure tayo ng Lord. Ganon kanya kamahal, kapatid. Ganon niya tayo pinahahalagahan. Babalikan ka kasi mahalaga ka. Pero yung wala kang halaga, hindi ka na talaga babalikan. Hindi ka na maaalala. Makukumusta? Ni hi, ni hello. Minsan nagkikita tayo parang hindi tayo magkakilala. Minsan naman tayong nagkasama. Di ba? Meron namang tayo dati. Pero, bakit parang wala na lang ako sa'yo? Parang hangin na lang ako. Di ba? Pero si Lord hindi ganun, kapatid. Yeah? Nagkamali ka? Si Lord, once na lumapit ka sa Kanya, nagsisi ka, sabi ng promise ng Lord in His Word, He will remember no more your lawlessness. Hindi niya na muling alalahanin. Si Lord hindi pa ulit-ulit, hindi pa balik-balik, palpak ka, mali ka, na takang kwenta. Hindi ganun si Lord. Na once na humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, God will forgive you. Will renew you. Babaguhin ka ng Diyos. No? So, nakikita ng Lord ang lahat. Ang kahinaan natin, takbo ng isip natin, at laman ng puso natin. Know that God knows everything sa buhay natin. No? So, ang ating hope, don't lie your hope sa mga bagay na inaalok sa iyo ng mundo. Inaalok sa iyo ng mga tao
Huwag mong isasalalay sa kanila. Isalalay mo sa Lord. No? Be it to God. Lord! No? Sapagkat ang totoong biyaya at blessing ng Lord, there is no grievances. Walang puot, walang hinanakit kapag totoong blessing ng Lord yan. Amen? Pero kapag nakakatanggap ka ng blessing, pero sa isang kubli, sa isang banda, nagdurugo ang puso mo, masakit, kasi mayroon kang isang iniwan, masaya ka ba na nagpapakasaya ka roon? Tapos yung pamilya mo rito, naghihirap? Diba? That's what and how quitters choose. Pag quitters ka, mas pipiliin mo. No? Ayaw mong maranasan. Somehow, minsan, alam mo, minsan, nagiging makasarili at nagiging selfish ang isang tao. That's the sad reality. No? Pagpapalit ka kasi kinukonsider lang yung sarili. Ako, malayo man ako, isa-sacrifice, nagtitiis ako. I suffered for it. Hindi yung malayo man ako, nagbubuhay binata ako, masaya ako, hindi. No? Napakawalang kwenta mo namang ama. Napakawalang kwenta mo namang magulang. Napakawalang kwenta mo namang anak. No? Kung pinagpapala ka pero hindi mo inaalala yung mga mahal mo sa buhay. Kapatid, no? Kaibigan. No? Kaya minsan nakakalungkot no minsan na may mga maigi pa nga yung iba, masasabi natin maigi pa yung ibang tao kaysa sarili mong pamilya. Bakit kaya? No? Hindi isang puso, hindi isang espiritu. Di ba? Pati isang pamilya, kahigit na ikaw yung mas nakakaunawa, nakakaintindi. Ikaw yung higit na nagmamahal sa iyong pamilya. Huwag mong kang tatakas kasi huwag mong lalayuan. No? Maghanap ka lang ng masaya at magandang buhay. Magandang tahanan. Kasi sa bahay namin walang kapayapaan. Gulo-gulo ng mga taga-Sayon. No? Napaka hindi disente yung mga Sayon. Mga Sayon, mga magugulo. No? Wala ka formal-formal, wala ka behave-behave. Doon ako sa magandang simbahan na maganda behave. Hindi maingay. Ang taga-Sayon ang maiingay. Dito ako, and everything is in order. Maayos, maganda. But dito, alam mo, dito sa Zion, dito mo makikita. Pinaghalo-halo. No? Nandito yung totoo. No? Yes! Mapalad ka kasi dito ka dinala ng Lord. Pag doon ka dinala, magiging flower ka na lang doon. Dito, kagamit-gamit ka. Ginagamit ka. So, I am very proud. Bata pa lang, maliit pa lang sa Zion. Bawat membro rito, kita mo, ganun ko kayo pinagkatiwalaan. Tumayo, magpahagi ng salita ng Diyos to share. No? Mapalad ako. Kung saan ka man ngayon, saan man kayo, Zion is so proud of you. No? Kasi minsan, naging parte at bahagi kami ng buhay ninyo. Dito kayo natuto. Nung hindi ka pa marunong gumulong. Gumapang. Nung hindi ka pa marunong, mahihiya ako tumaya, basta. Hindi ako, mga panahon, hindi nagagahiya. Hindi ako marunong kumanta. Ano ba? Hindi ako marunong kumanta. Iba yung, ano yung boses ko? Yung mga aspiring natin song leader nung araw, sila Ate Megs, no? Mga aspiring song leader nung araw yan. Naalala ko si Ate Megs, aspiring song leader yan. No? Si April, si Rowena, yung mga anak ko. Si Limalin, mga aspiring song leader yan.
Buboy, iyak, boy, ikaw magdar. Nunong pa. O ngayon, kita mo naman. Humahataw na. Oh, si Bijoy, naalala ko noon. Oh, Bijoy, wala tayong choice. Kinakailangan, ikaw magsunglid. Hindi ako marunong ba? Okay ba? Yung mga umaayaw-ayaw, pero tinan mo ngayon, ginagamit na ng Lord. No? Glory to God sa buhay niya. Yung mga kapastura natin na ayaw-ayaw. O, di ba? Ayaw. Basta, o, kita mo ngayon. Di ba? Ginagamit na mightily ng Lord. No? They've been used by God. Anong gusto mo? Iba yung kaway yung gagamit sa'yo? Di ba? No, so tayo lahat dito, kahit bata pa lang, ginagamit na. Yung SBIC natin, speakers, no? No? So I appreciate them. No? Grabe. Yung iba, sino ba naman yung iba, mahihiya, o ikaw mag-share. Yan yung mga SBIC natin, nati-train. It's an opportunity. It's a great commission that you are doing. Yes, amen. No, great commission that you are doing. Bata ka palang kapatid. Ginagamit ka na ng Lord. Amen. Amen? Kapalad ka na, gamit ka na. Huwag kang magreklamo kung lagi na lang ako. No? Huwag yung, it's an opportunity to serve the King. Pagkakataon natin yan, kapatid. So, ito yan. So, next is living with purpose. Knowing the Lord will return unexpectedly should motivate believers to live intentionally, sharing the gospel and helping others. So, ito yun. Yung buhay natin nakagamit-gamit. No? May purpose. Yung mga ginagawa natin, no? Like the T and, yung T and scripture and T. No? Yung ginagawa nyo, hindi yan nonsense. Hindi yan walang kwenta. May kwenta yan. Let us support it, no? The scriptures and T. Suportahan natin because they are sharing the gospel. No? At any rate, at any means, na simple lang, maliit lang na bahagi, minuto ng pag-share mo. You don't know there's somebody na nabigyan mo ng strength, na encourage mo, na enlighten mo, na mayroong Diyos na nagmamahal, na mayroong Diyos who promise you that never leave you nor forsake you. Alam mo yung mga Word of God, no? Devotion that you posted in the social media. Share it. Share it. Pakinabang yan. No, you don't know na in the screen, no, mayroong nag-scroll dyan na nangangailangan pala ng comfort ng Word of God. Na, wag yung puro hugot, puro feeling angry, feeling emotional. So, gawin natin, let us be inspired. No, maging kasangkapan tayo, maging instrumento tayo ng inspiration at encouragement sa ating kapwa. No? So, next is faithful stewardship. So, the metaphor, no, ito'y talinghaga of a thief in the night, no, calls Christians to be faithful stewards of their time, resources, and spiritual gifts, using them to advance God's kingdom. No? Okay, no, so, faithful stewardship of their time. So, we are reminded, brothers and sisters, na yung ating mga oras at panahon natin, huwag nating ubusin at igugol sa mga walang kapararakan at walang kwentang bagay na ginagawa natin. Once again, you don't know when the Lord. Where the Lord. Saan ka ba nakakatagpuin ng Lord? Kailan ka ba katatagpuin ng Lord? Paano kung nasaan nyo at kalagayan kang iba, kapatid, ang pinagkakaabalahan mo? Hindi nakakatuwa at nakakalugod sa Panginoon. Sayang ang kaligtasan. Sayang ang paglilingkod mo sa mahabang panahon. Kung isang araw lang madatnan ka ng Panginoon na nasa kalagayan ka, na sabi nga, na hindi ka karapat-dapat. So, dapat, we should be faithful stewards, no? Faithful stewardship of their time. Yung ating oras, yung ating panahon. No, mapalag ka, kapatid, kung madatnan ka ng Panginoon na nasa altar ka, nananalangin ka. No? Nasa altar ka, nagpipray ka. No? Your resources, mapalad ka na ang kabuhayan mo, ikinabubuhay mo, negosyo mo, ay
naging blessing, naging vessel, no? Naging channel of blessing ang iyong resources. Tama ba? No? Yung ating spiritual gifts, mayroon tayong gift. Paggamit mo sa Panginoon yan, kapatid. No? Pero no, mayroon palang magaling mag-share dyan. Magaling mag-encourage. Keep it up! No? Pagbutihan mo yan. At maging totoo at maging seryoso ka dyan, kapatid. Hindi lang pagpakunyari, kundi walk and live the talk. Walk the talk. Live what you talk. Hindi yung magaling ka lang magsalita, wala ka sa gawa. Magaling ka mag-encourage, pero nakaka-discourage ka rin minsan. Naunawa mo ba natin? Yung spiritual gift natin, gamitin natin sa kapurihan at karangalan ng Diyos. For the advance of God's kingdom. No? Yung social media ngayon, no? Gamitin natin yan for the advance of God's kingdom. Gamit na ngayon yan. Yung iba nga, ginawa ng negosyo at hanap buhay eh. Yun lang ang nakakalungkot. Diba? Ginagawa ng hanap buhay at negosyo. Hindi na makakatotohanan. No? Huwag tayong pasisilaw. Huwag tayong maaakit, mahuhumaling sa mga magaganda at maayos. Orchestrated na, dramatic na. No? Pinipili na yung mga magagandang sasabihin, takot na masasaktan at masabi ang katotohanan. Kapatid, sa Zion, minsan, tinatamaan ka. Kung tinamaan ka, magbago ka. Kung tinutuwid ka, magpatuwid ka. Amen? Kung sinasampal ka ng katotohanan, no, tanggapin mo. Maging totoo ka, magpakatotoo ka. Para yung gift mo na yan, hindi masayang at mawala. Amen? Hindi masayang at mawawala. Nakakahabag-habag ka, kawawa ka, kapatid. Kung pagdating ng Panginoon, nagduwa-duwa ra ka sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. You're just playing game. You're just playing game in your service to the Lord. No? Make sure that your service to the Lord, you are not take it for granted na kaya ka lang magsisimba, kaya ka naglilingkod para sa pera. Para maganda ang buhay mo, para maganda yung kinabukasan mo. Dito ako, kasi mayaman tong simbahan na ito. Ha? Higit na nakikita ang kapangyarihan, kabutihan at ang kidakilaan ng Diyos sa ganitong mga gawain. Pag mayaman na, alam mo, pag pumunta kayo sa mayayaman sa simbahan, kanya-kanya tayong labas pagkatapos. Para ka lang na opo, nakikinig na salita ng Diyos. Dito, bawat sa isa sa atin, we reach every one of us. Alright? Minsan, nagkakasiluan, nagkakasamaan ng loob, kasi that's the reality. Totoo tayo. Pamilya tayo. No? Pamilya tayo. No? And every misunderstanding, every differences, we have to deal it. Bilang Kristiyano, we have to be open to forgive. And be willing to reconcile. Amen? Huwag mong natural yan, kapatid, pamilya eh. Sabi nga, Zion is a church without wall. So, bakit? Pag doon sa mga mayayamang simbahan, babatiin ka ba doon ng mga mayayaman? Ang kakasama-kasama niyan, mga mayayaman lang din. Dito, pastor nyo, bishop nyo, kasama nyo kumakain. Kung ano yung kakainin namin, siya rin kakainin ninyo. Kung magkakamay kayo, magkakamay din kami. Magbabalyahan tayo, magbabalyahan tayo. Mag-aasaran tayo, mag-aasaran tayo. Di ba? Minsan, nagbubulihan tayo. Ito yan. Yung mga pastor din, malalakas mambulian. Walang halong kaplastikan, totoo yan. Na? Hindi yung napaka-mukha tayo ang sasanto natin titingnan. Hindi na mahipo.
Dito, katabi mo, kung anong amoy niyan, amoy talaga niya yan. Nagkakaamuyan tayo. Na? Ganyan at ganyan na talaga yan. Yun ang totoo. No? Ito lang. Yun ang kagandahan ng pamilyang ito ng Zion. No? Yan. Everybody is welcome in Zion. No? Wala ditong anumang denominasyon, anumang estado mo sa buhay. Kapatid, sa harapan ng Diyos, ikaw at ako, pantay-pantay tayo. Mahal tayo ng Diyos. Shall we all stand? No? No, sa ating pagtatapos, sabi dito, 2 Peter chapter 3, verse 10, the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. Elements will be destroyed by fire, and the earth and its work will be laid bare. So, yung mga bagay sa mundong ito, lahat ng meron tayo, lilipas yan. Amen? Lahat mawawala yan, hindi natin madadala yan sa langit. Ha? So, pero yung magandang relasyon, pagsasamahan natin, we will treasure it. Amen? Now, so, according to the word that we shared, no, the verse reminds believers to stay alert and ready because they do not know when Jesus will come back. No, it encourages us living a prepared and aware life, not one of complacency. No? So, hindi tayo dapat kampante lamang, hindi tayo papitik-pitik lang, wag natin gawing laro, wag natin gawing biro ang paglilingkod, pagsiserve natin sa Lord. No? Maging seryoso tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. No? Wag natin sayangin ang mahabang panahon na ating pagsisilbi, paglilingkod sa Lord. Na isang araw lamang madatnan tayo ng Panginoon na nasa ibang dimension tayo. Iba yung ginagawa natin. So as Christians, we are reminded, and once again, pinaalalahanan tayo mga kapatid ng Panginoon na tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon. Mamuhay ayon sa kaniyang katuwiran, kabanalan. Ha? Sapagkat ang araw ng Panginoon ay kagaya ng isang pagdating ng isang magnanakaw na hindi natin nalalaman kung kailan. Nawa, madatnan tayo ng mga Panginoon, mga kapatid, na nasa kanyang gawain, nasa gawain ng panalangin, nasa gawain ng pagbabasa ng salita ng Diyos. No? Let us continue to be rooted and grounded by the Word of God. To be full in spirit. No? To be filled with the Holy Spirit. Hindi sa kung anumang espiritu na meron tayo. Hallelujah.